ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Unti-unti nang masisiwalat ang katotohanan dahil sa pangungulit ni Lorena kay Lilet na buksang muli ang kaso ng nanay nito. Matutuklasan nila na si Patricia pala talaga ang pumatay kay Attorney Meredith Simmons dahil na rin sa pambibisto ni Renan. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Magkasama sina Eira at Renan sa bahay. Pinagkukuha na ni Renan ang mga larawan ng mga target niya. Nililimas na ni Renan ang mga ebidensya na pwedeng makita at mahuli sa kanya ni Eira. Nilikom niya lahat at nilagay sa bag. Didispatchahin na ni Renan ito dahil pwede itong maging ebidensya laban sa kanya. Kailangan na ni Renan na mag-ingat dahil mas malapit na si Eira sa kanya at posible na mabuko siya. Kapag mangyari yon, tapos na ang maliligayang araw ni Renan. Tinawagan ni Renan ang mga tauhan niya para linisin ang magiging resulta ng DNA test. Kailangan mapalabas ng mga tauhan niya na negative ito sa kanya. Hindi pwedeng mag-match at maging ebidensya ang DNA laban sa kanya. Galit na galit si Renan. Sobra siyang strikto dahil hindi na sila pwedeng pumalpak sa pagkakataong ito. Sa paglabas ng kwarto ni Renan, nakasalubong niya si Eira. Nagtataka si Eira sa bag na dala ni Renan. Tinanong agad ni Eira kung ano ang dala ni Renan. Dahil magaling si Renan sa pagsisinungaling, nabilog na naman niya ang ulo ni Eira. Nailigaw na naman ni Renan ang paniniwala ni Eira. Nagdahilan si Renan tungkol sa laman ng bag. Naniniwala naman agad si Eira. Binola ni Renan si Eira at hindi na muna siya natuloy sa lakad niya. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon na mapag-isa si Renan. Itinago muna niya ang bag para hindi makita ni Eira. Maya-maya ay tumawag si Patricia. Kinukulit na naman siya ni Renan tungkol sa utang nito dahil matagal na itong hindi pa nakakabayad. Naiinis na si Patricia. Naiinis rin naman si Renan. Alam naman ni Patricia na ang usapan nila ay magbabayad si Renan sa oras na makasal siya kay Eira. Yun din naman ang kinagagalit ng dugo ni Patricia. Magpapakasal na si Renan pero hindi pa rin matuloy-tuloy. Pati si Patricia ay nadadamay sa hindi pagbabayad ng utang ni Renan sa kanya. Sana ginawan na lang ni Renan ng paraan dahil baka lalo pang mapatagal ang kasal at lalong hindi makatapos sa pagbabayad si Renan kay Patricia. Nagbanta na si Patricia. Kung hindi mababayaran ni Renan ang utang nito sa kanya, pati na rin ang balanse ni Renan kina Vivian, baka bukas magkaroon na ng anonymous tip caller na tatawag sa mga pulis at ituro sa kanila ang isang umaalingasaw na bangkay. Parang umakyat ang dugo ni Renan sa galit sa mga narinig niyang pagbabanta ni Patricia. Pabulong niyang sinagot si Patricia pero pagalit. Kung tinatakot ba siya ni Patricia, alalahanin ni Patricia na may kasalanan rin siya sa pamilya ni Lilet at Eira dahil alam nilang dalawa na si Patricia ang totoong pumatay kay Attorney Meredith. Hindi papayag si Renan na siya lang ang makukulong. Tetestigo siya laban kay Patricia at siya mismo ang magsasabi sa mga pulis ng kasalanan ni Patricia. Kung gagawin ni Patricia na ilaglag si Renan, magagawa rin ni Renan na ilaglag si Patricia. Pangil sa pangil, nag-iba ang reaksyon ni Patricia. Ang kaninang matapang ay naging duwag dahil sa mga sinabi ni Renan. Alam niya na si Renan ay matapang at talagang gagawin niya ang mga sinabi niya. Alam rin ni Patricia na masisira ang pamilya niya kapag ginawa ito ni Renan. Itatakwil rin siya ni Ramir, kaya mas pipiliin na lang ni Patricia na manahimik na lamang. Samantala, nagkaroon na ng statement ang investigador ni Lorena. Napag-alaman niya
na dahil may na-interview siyang dating kaklase ni Attorney Renan sa law school na ikwento ng kaklase na noon pa man kabataan nila ay matindi na talaga ang galit ni Attorney Alon kay Canor Orozco at Attorney Meredith Simmons dahil sa paniniwalang si Mang Canor ang dahilan kung bakit pumanaw si Attorney Erlinda Feliciano na nanay ni Attorney Alon. Sa halip na manalo sila ay natalo sila dahil sa galing ni Attorney Meredith Simmons sa paghain ng mga ebidensya para mapawalang bisa ang kaso ni Mang Canor. Nagbanta si Attorney Renan noon na balang araw makakapaghiganti rin siya sa attorney o kaya naman sa lahat ng mahal nito sa buhay. Seryosong nakikinig sina CRD at Lorena sa mga natuklasan ng investigador. Natutuwa sila dahil nagkakaroon na ng ibang anggulo ang kaso ni na Attorney Mir at Ino. Nakitaan ni Lorena na dahil sa labis na galit ni Renan kay Attorney Meredith, posibleng matagal nang nagpaplano ang Attorney Renan na yan laban sa kanila. Kaya pala bigla na lamang siyang sumulpot sa buhay ni na Era at Lilet dahil posibleng matagal na siyang kumikilos at naghihigante ng pailalim. Walang kamalay-malay si Era na pinapaikot lang pala siya ni Renan sa mga palad niya. Naaawa si Lorena kay Era dahil sa sobrang hulog na si Era sa pagmamahal niya kay Renan dahil sa mga kasinungalingan ni Renan. Nakataas noo si Lorena at matapang. Naisip niya si Lilet. Makakatulong ang mga natuklasan nila para matulungan siya ni Lilet na buksang muli ang kaso ni Naino at Attorney Meredith. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Lorena. Agad siyang nagpaalam kay CRD para puntahan si Lilet. Pagdating ni Lorena sa bahay ni na Lilet, nagulat ang pamilya Matias. Pinatuloy nila si Lorena. Hinarap siya ni Tinang. Sinabi agad ni Lorena ang pakay niya. Nais niyang makausap si Lilet. Maya-maya ay pababa na si Lilet mula sa kwarto niya. Inabutan niyang hinahanap siya ni Lorena. Nakatitig si Lilet kay Lorena. Alam ni Lilet ang pakay ni Lorena. Dahil noon pa man ay kinukulit na siya nito. Natulungan siyang buksang muli ang kaso ng nanay niya para mapatunayan na walang kinalaman ang anak ni Lorena. Para malinis na rin ni Lorena ang pangalan ni Ino. Sa pagkakataong ito ay magdedesisyon na si Lilet. Papayag na rin siyang buksan ang kaso dahil base na rin sa mga nakalap nilang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Renan ay matagal na siyang may galit sa nanay ni Lilet. Naghihinala na ngayon si Lilet na posible nga ang mga sinasabi ni Lorena. Pagbibigyan niya si Lorena sa hiling nito. Nakokonsensya rin naman si Lilet na mapagbintangan si Ino. Gayong wala rin namang malinaw na ebidensya na si Ino nga ang may kasalanan. Mabubuhayan na ng loob si Lorena. Pero habang dinidiin nila si Renan na siya ang dahilan ng pagpanaw ni Attorney Meredith, mapipilitan siyang ituro si Patricia para hindi siya makulong. Lalabas na ngayon ang isa pang anggulo na mas lalong gugulo sa isip ni Lilet. Malalaman nila na si Patricia pala ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith Simmons. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.